Yung title ko po is The Blessings of Christ. In James 1 verse 2 was written, "Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds." Amen. Ibig sabihin po, whatever trials you are facing every day, let's count it all with joy. You should not consider it as a punishment or a calamity, but instead, let's accept it as a blessing in disguise. Amen. Hallelujah. Ano po? Most of us, from time to time, we find ourselves in difficult trials. Those trials that some of us, we wish that we could escape, or sometimes we wish that we never encounter in our life. But before I start with my own story, my own personal experience, I want to leave you some questions with, maybe later you can answer. How do you respond when these trials come? How do you respond when it hurts us so much, and when things totally happen out of your control? How do you respond? Right. Thank you, the Lord. Okay. Masyado po kasi mahaba yung story ng trials ko, kaya ang ginawa ko, shortcut na lang kung saan medyo nag-start yung mga trials ko, at kung saan din nag-start yung nag-backslide ako kay Lord. Dahil sa mga trials na yun. When I was in college, after the first semester, I started to stop going to school because I decided to find a job para matulungan ko yung mga siblings ko na makapagpatuloy ng pag-aaral nila. And then luckily, I found a job with Sister Connie. She is the auditor in JL Church. Hired niya ako as a typist, and then I was so glad and happy because I didn't just get the job, but Sister Connie also bring me near to Jesus. No, after my work every Sunday, she will bring me to the church to worship the Lord. First time ko umattend ng JL, sabi kong ganun, bakit ganito yung mga Christian pag nag-worship kay Lord? At first, ang saya-saya nila, kumakanta sila, and then later on, iiyakan sila. Tapos, in-explain sa akin ni Sister Connie, sabi niya ganun, huwag kang magsasalita ng ganyan kasi kapag nakikita mo silang nag-worship na nagkakantahan, sumasayaw, ibig sabihin masaya sila sa presence ni Lord. And then, kapag nakikita mo naman silang umiiyak, ibig sabihin, nagsisisi sila sa lahat ng mga kasalanan nila, yung from the heart na pagsisisi talaga. Sabi niya naman. Tapos maganda naman yung mga naririnig kong mga preaching, kaya hanggang sa, pati yung family ko, na-encourage ko din na magsimba na doon every Sunday. Maliba lang sa tatay ko kasi nga, busy siya sa pangingisda. And then, doon din ako magbasa ng mga Bible. Tapos, naalala ko, nabasa ko yung verse na nagsasabi na kapag nawala sa'yo yung mahal mo, yung halimbawa, namatay, huwag kang malulungkot kasi dapat nga mas matuwa ka pa kasi nasa piling na siya ni Lord. So, ganun. Tapos sabi ko ngayon, bakit pala kami kapag may namamatay sa family namin, masyado kaming nag-depress. Sabi ko, ganito pala ang dapat gawin na once na nawala na sila, hindi dapat tayo mag-depress, instead mag-rejoice pa dahil natapos niya na yung obligasyon niya dito sa mundo at nasa piling na siya ni Lord. Amen. Kaya lang, siguro dahil sa sinabi ko na yun, parang gustong i-test ni Lord yung faith ko. Ano na lang, basta bigla na lang na nagkasakit yung kapatid ko. Tapos, just after a week, namatay na siya. And then, after that, just a month later, yung lola ko na naman. And then, after ng lola ko, may auntie, after ng auntie ko, yung lola ko na naman. Dahil sa sakit ng naramdaman namin, lalo na ako, dahil nakikita ko yung mga magulang ko, kung paano sila nag-suffer sa pagkawala ng kapatid ko, ng tsahin ko at ng lola ko,
nagtanong ako sa kanya kung bakit, kung kailan lumapit na kami lahat sa kanya. Bakit ginawa niya pa yun sa amin? Nakalimutan ko yung sinabi ko noon na hindi dapat malungkot pag nawala yung isang mahal. Hanggang time, Balik mo yung jacket niya. Pinapaiyak mo eh. from that time na nangyari yun sa amin, sinabi ko talaga na hindi na ako papasok sa GIL charge. Kasi nga, pumasok din sa isip ko na baka yung nangyaring lahat ng yun sa amin, isa na rin yung karma. Kasi, since na napalapit na kami sa GIL chart, lahat ng mga idols na nasa bahay namin, yung mga picture ng Mama Mary, Jesus, tinanggal ko yung lahat. Tapos, pinalitan ko siya ng mga Bible verse. Naisip ko siguro na karma ko ng dati ko paniniwala, kaya yun, kinuha niya sa amin yung kapatid ko, gano'n. Pero hindi ko alam na kaya niya pala ginawa yun dahil meron siyang gustong at ipaalam sa amin na dapat kong i-discover, kaya lang binaliwala ko. Tapos, yun din ang nagtulak sa akin para mag-apply ng abroad. Dahil sa pagkakasakit nila, nabaon kami sa utang. Tapos nung nag-apply na ako ng abroad, akala ko yung pagtalikod ko sa kanya, tapos na rin lahat ng mga problema namin, hindi pala. Simula pa lang pala yun. Kasi nung nag-apply ako ng abroad, nung nagpa-medical, nakompleto ko na yung kontrata, yung PIDOS, lahat complete na. Tapos yung medical ko biglang nag-fail. Sabi ganun, meron daw akong PAT sa lang, meron daw akong 5 or 6 pieces of breast na kailangan ng operation. Tapos meron pa akong syphilis. Naalala ko yung sakit ng kapatid ko. Sabi ko, bakit parehas kami ng sakit ng kapatid ko? Siguro malapit sa lahat ng kapatid. Pero in-ignore ko yun. Hindi ko binigyan ng pansin kasi wala naman akong nararamdaman sa katawan ko. Pero nag-pray pa rin ako at nagtiwala sa sarili ko na kahit na ganun yung result ng medical ko, makakaalis ako. Tapos nagulat na lang ako kinabukasan dahil may tumawag yung agency sa kapitbahay namin. Sabi, flight ko na daw. Eh, hindi ko nga na-ready yung bag ko, kaya yung nanay ko nag-ready ng lahat. Sa backpack ko lang. Tapos yun yung dinala ko papuntang Kuwait. At doon nagsimula yung miracle ni Jesus. Nag-work ako sa Kuwait for 4 years. And then Jesus sent me an angel para tumulong sa akin sa lahat ng mga struggles ko sa buhay. Kasi wala akong tiwala sa iba na sabihin lahat ng mga problema ko. Dahil lahat ng mga pinagdadaanan ko, hindi ko sinasabi kay nanay ko. Dahil ayaw kong mag-worry sila. Nung nagtatrabaho na ako sa Kuwait, dumating si Lilibet. Para sa akin, siya yung angel na ginamit ni Lord para mag-force ko na. Hindi lang ako talaga hanggang doon. And I thank God dahil kay Lilibet. Tubig. Kaya nga. Mag-chubby. I know. Dumating na si Lilibet doon, sinasabi ko sa kanya na sabi niya, bakit nagtitiis ka dito, ang hirap-hirap ng trabaho dito, hindi ka na lang humanap ng ibang trabaho. Sabi ko, kailangan ko magtiis kasi yung medical ko, nag-failed. 40 lang na nakapunta ako dito. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala dahil kapag nag-apply ka ulit sa iba, makakaalis ka pa din, sabi niya ganun. Tapos parang na-encourage man ako. Umuwi ako. Tapos sabi niya gano'n, sige pag umuwi ka, tapos uuwi din ako, tatawagan niya lang ako. Yung gano'n. Tapos hindi ko naman na-expect na tutuhan niya lahat ng mga sinasabi niya. Tapos nung
umuwi ako ng November, tapos by December, natanggap ko yung tawag niya. Sabi niya, nasa Pilipinas na daw siya, pupunta na ng Singapore. And then, ayun, gumawa na naman siya ng way na makapunta ako ng Singapore. Ganun pa rin yung medical, failed. But still, Jesus is good. Nakalit pa rin ako. Tapos, I worked there for almost 3 years. And then, Lilibet went to Denmark. Sinama niya ulit ako. And then, nakapunta rin ako. And then, when he was here in Spain, sinama niya naman ako dito. At naman ako. And then, lahat ng mga trials na binigay sa akin ni Lord for almost 10 years. Almost 10 years, dito ko lang na-discover kung ano yung gusto niya iparating sa akin kung sa ginawa niya doon sa pamilya ko, sa kapatid ko, at sa mga lola ko. Kasi, nung nandito na kami sa Spain, nakilala namin si Sister Dia, nililibit din. And then Sister Dia encouraged us to join this church na everyday nandito na kami. Hanggang sa nag-parvision ako, and then nung nag-parvision na kami, another trials na naman na, kumbaga, sa tuwing mapapalapit ako sa kanya, meron trials na dumarating. Nung nag-parvision naman ako, tumigil din ako noon dahil yung boyfriend ko naman, ayaw niyang umaattend ako ng mga ganito, ng Christian church, tsaka ng parvision. Lalo na nung sinabi ko sa kanya magpapakonvert ako, ayaw niya. Dahil din siguro sa masyado ko siyang minahal, nakinig ako sa kanya, kaya tumigil ako sa parvision. And then, nung tumigil ako sa parvision, hindi lang talo ang natanggap ko kay Lord, hindi sampal na talaga. Oo, totoo yun. Kasi, nagkasakit yung nanay ko, yung mata niya, halos hindi na siya, nahihirapan na siya makakita. Yun nga yung dati yung sinasabi ko kay Paul na isang friend. Tapos yung time na yun, parang bumalik sa isip ko lahat yung mga sakit namin ba. Kasi sobrang enjoy ko sa mga naranasan ko. From Kuwait to Singapore until here. Parang nawala na sa isip ko yung stress namin.